Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo? Kumusta yung mga benta nyo mga kasari? Welcome sa mga bago din dito sa aking channel. Ako po si Lizelle, ang inyong kasari from Batangas. So yan, magbo-voice over muna tayo for today's video ng mga kaganapan dito sa ating tindahan. So nag-unbox or nag-unwrap ako ng mga bagong delivery from Shopee, katulad yan ng Bix. Paninda natin yan dito sa Sari Sari Store. 36 yung benta ko. Mas mura kasi siya kung dito ko siya binili sa generic pharmacy. Kaya dito na ako umorder. So yan naman ay yung mga gulong para dito sa aking estante dito sa harapan ng tindahan. Para mabilis ko malinis yung ilalim ng estante, kailangan may gulong siya kasi medyo mabigat siya mga kasari. Gusto ko kasi laging linisin. So 8 na siya kasi sobrang bigat ng estante ko na pagawa. Nagkamali ako kasi dapat dinalawa ko siya, hinati ko sa dalawang estante para mas magaan siyang hila-hilahin. So next guys, ayan yung ating mga gamot. Ayan, disclaimer, panggamit lang yan. Bawal daw magtinda ang mga sari-sari store ng gamot. So yan, manood na lang tayo guys sa ating unboxing. Pero syempre, ang topic natin, meron topic tayo ngayong sa vlog natin. Bago tayo magsimula, ito muna yung tanong ko sa inyo. Ano kasari ang pinakamalaking pagkakamali mong nagawa nung nagsimula ka sa pagtitindahan? Syempre, meron tayo diyang mga mistakes. Siguro sa akin yung sa puhunan, nung dati akong nagsimula sa pagtitindahan, yung isa ko kasing puhunan, kinuha ko siya sa loan or parang 5-6 siya, yung parang card siya. So, parang yung kinikita ko napupunta lang sa paghulog doon. So, siguro yun yung isa kong pagkakamali. Kaya yung isa kong trial sa pagtitindahan ay nag-failed. So, yan, comment nyo dyan sa baba kung ano yung pagkakamali nyo nagawa para lahat tayo ay makakuha ng aral doon sa mga experience natin. Marami ding nagtatanong mga kasari, ano nga ba ang sekreto para tumagal ang isang sari-sari store? Bakit yung iba, 1 taon pa lang sarado na yung tindahan nila? Ako, sa dami ko na ring nagawang mali mga kasari sa pagtitindahan, di ba? Katulad nga ng sabi ko sa inyo, on and off ako sa pagtitindahan. Tapos yung nagawa kong ng mali na yon, naapektuhan yung relasyon ko sa customer ko. So yun, yan ay tungkol sa utang. Kaya kung matitiis nyo wag magpautang, ay wag na lang. Mahirap talaga magtindahan. Lahat na lang talaga dito ay babalansehin mo. Pati yung pakikitungo mo sa mga customer mo. So, kung gusto mong tumagal yung tindahan mo, dapat ito yung isa sa meron ka. Dapat meron kang disiplina sa pera at pag-stock ng mga paninda mo. Dapat manghuhula ka or marunong ka mag-observe kung ano yung mga gusto ng customer mo. Hindi kasi porke gusto mo yung isang item, yung isang pagkain, gusto na rin yun ng mga customer mo. Hindi porke gusto mo yun, ay marami na yung i-stock mo agad. So halimbawa, paborito mo yung isang brand ng kape or chichirya. Dahil gusto mo yun, bibili ka kaagad ng 2 box. Pero ang tanong, gusto rin ba yun ng mga customers mo? Titignan mo muna kung ano yung mabilis mabenta para sa kanila. Huwag mong itulad yung taste mo doon sa taste ng mga suki mo kasi talaga magkakaiba yan. Huwag mong hayaan na matulog yung pera mo doon sa mga items na gusto mo lang i-stock pero hindi naman talaga siya mabibili. So, pangalawang sikreto na madalas nating makalimutan, huwag kang magbenta pag pagod ka, pagyamot ka, kung irritable ka. Alam niyo mga kasari, kapag ang tindera ay pagod, madalas ay galit pa yan pag may bumibili or mainit ang ulo. Alam nyo, ito ay sa totoo lang ramdam yan ng mga customer natin. Kapag sumisigaw ka na sa pagtawag pa lang ng customer mo ng pabili or kapag salubong na yung kilay mo habang nag-aabot ng sukli sa kanila, tatama rin na yung mga customer na bumalik sa tindahan mo. Lilipat na sila sa kabilang tindahan kung saan masigla or approachable or friendly yung tindera. So, kung irritable ka, kung kaya mong i-fake mo yung ngiti mo. Ayan, kung irritable ka, ay mas maganda wag ka muna magtinda. Kaya ako, ang diskarte ko, kapag ramdam ko ng pagod na ako or wala na ako sa mood magtinda, nagpapahinga muna ako. Doon muna ako sa kwarto ko. Pag irritable na talaga ako, yung iba na ang pinababantay ko. Minsan hindi naman yung tindahan ang nagbibigay sa atin ng kung kailan tayo na irritable. Minsan sa pamilya, di ba? Or kaya pagod tayo sa gawaing bahay. So maraming dahilan. Pero pag ganun yung nararamdaman mo, mas mainam na wag ka muna magtinda kasi wala namang kasalanan yung customer mo sa'yo. Para pag sungitan mo, bumibili lang naman talaga sila. So, pangatlong sikreto, maging matipid ka sa sarili. Ayan yung kasamahan ng disiplina talaga. Pero, ayan, yung mga wants mo, yung mga gusto mo, wag mo munang bilhin.
doon muna tayo sa mga kailangan. Katulad dito sa tindahan, ako matipid ako sa sarili ko, pero pagdating dito sa tindahan, yung mga kailangan na ilagay ko sa tindahan para mas ma-improve yung tindahan ko, maging maganda yung tindahan ko, binibili ko. Ayun, pagdating sa sarili ko, hindi. Mahilig ako bumili ng mga organizer. Ayan, yan yung mga binibili ko para sa tindahan ko. Inilalagay ko yung kinikita ko sa mga bagay na nagpapaganda sa tindahan ko. Yan, katulad niyan, organizer para mas malinis at madaling hanapin yung mga paninda natin. Malinaw na ilaw, nag-invest ako sa mas malakas na ilaw para kitang-kita ng mga customer ko na open pa ako sa gabi. At mas maganda, maaliwalas yung tindahan natin pag malakas yung ilaw. So, yung mga dagdag na pinagkakakitaan, sa totoo lang, kung wala akong tindahan, siguro okay na sa akin ng isang cellphone. Pero dahil ako ay may tindahan, may dagdag income ako ng GCash, cash in, cash out, may bills payment ako, meron akong printing business, meron akong lamination, nag-invest ako doon sa mga kailangan ko. Kaya, okay lang sa akin bumili ng panibagong cellphone, kasi kumikita naman ito. Okay lang sa akin bumili ng ref kasi nasasambot ko naman yung pinambili nun. Okay lang sa akin bumili ng printer kasi dagdag pinagkakakitaan natin yun. So, hindi ako nanghihinayang doon. Isipin mo na lang yung tindahan mo ay parang investment. Kapag maayos yung sistema mo dyan, mas mabilis ang trabaho mo at mas gaganahan yung mga customer na lumipat sa'yo. Kaya ako, mas pinipili kong mas organized kasi hindi lang yung customer ang nasisiyahan na mabilis silang napapagbentahan. Ako din, hindi ako napapagod maghanap ng mga items na nawawala kasi magulo yung tindahan ko. Mas organized, mas madaling magtinda, mas masaya yung tindera. Ano po? So, pang-apat, dapat may plano ka or goal ka. Hindi dapat tinda lang ng tinda. Dapat alam mo kung bakit mo ginagawa ang pagtitinda. Para saan ka bang nagtitinda? Para sa pag-aaral ng anak mo or pampagawa ng bahay or may gusto kang bilhin? So, dapat kasama ng goal na yan, dapat may ipon ka para sa tindahan in case ng tumal. Hindi araw-araw ay Pasko. May mga araw talaga na mahina ang benta. Alam nyo yan. Kapag may naitabi kang ipon mula sa benta mo, hindi ka manginginig kapag matumal. Hindi ka matataranta, hindi ka dadaing ng tumal sa mga panahon na yun. May pambili ka pa rin ng stocks, may pambayad ka pa rin ng kuryente, at hindi mababawasan yung puhunan mo kasi may naipon Muli ka. mga kasari, huwag kalimutang i-like, comment at subscribe sa aking YouTube channel. I-share nyo na rin ang inyong mga sariling sikreto sa comment section para lahat tayo ay lumago. Hanggang dito na lang mga kasari. Tandaan nyo mga kasari, ang tagumpay ay hindi lang makikita sa laki ng benta, kundi sa tatag ng iyong diskarte sa araw-araw. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy selling sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.